Hello guys! Welcome back to my channel! Okay, may viewer po tayong nagtatanong, totoo bang multi-bagger si Cebu Land Master? Pag-usapan nga po natin. Welcome back. Ayan, pag-usapan ulit natin si Cebu Land Master by request po, no? So disclaimer lang po, bago tayo mag-umpisa, more than 10% ng portfolio ko po si Cebu Land Master, personal portfolio ko. So hindi ko po hinahype ang stock po na to dahil naniniwala po ko na matatalino na po ang mga investor po ngayon, no? At hindi po basta nagpapadala sa bugso ng damdamin. Ito'y daldalan lang. And you are all welcome to point out mistakes in my thoughts and analysis dahil kakaibang analysis ang gagawin po natin yun. Hindi po traditional na kung ano-ano mang ratio ang titingnan po natin. No? Kasi ayaw po umangat ng Cebu Land Master, no? Kahit na namamayagpag, ang dami nilang disclosures na nilalabas, ang daming projects na tatatapos, pero ayaw umangat. I feel no malaking factor po dito simula nung naglabas sila ng preferred shares ay natatakot na po sa kanila ang mga tao, naging diluted or lalo pa lumaki no ng kanilang mga liabilities, no? Okay. So ang unang-unang gusto ko pong ipaliwanag ay yung per project na view kasi medyo mahirap po siyang maintindihan no kung titingnan po natin yung mga kung ano-ano pa pong ratio kasi nasa high growth stage po sila. So hindi po ganun ka-traditional dapat ang pag-view po natin ito. Ang daming utang, everything is rolling. Yung kinikita, ipupuhunan ulit. Wala ka po talaga makikita ang free cash flow po dito. So medyo masalimuot po. Tapos di ba, parang pipeline yung project nila, In the middle, mag-uumpisa na naman another project, So medyo mahirap po maintindihan po, no? Tapos hindi po recurring ang income po nito, no? So ayun. So ang gusto ko pong i-point out, ang magandang tingnan po natin, no, is yung per project na point of view kaysa po yung traditional na annually natin siyang tinitingnan, no? Kasi from watching Grant Cheng, no, CFO po ng Cebu Land Master, panoorin niyo po yung video na to, i-google niyo po, no? I-google niyo po sa YouTube, i-search niyo sa YouTube yung investors analysis briefing po nila, no? At kasi from past video, marami kasing video dito, no, pinakikinggan ko po talaga si Grant Cheng. Lagi niya sinasabi po, no, halimbawa lang daw po to, high level lang naman po ito, no, hypothetical po, no. Halimbawa may isang project na nangangailangan ng 1 milyong capital, maglalabas daw po sila ng kalahati, and then yung kalahati ay manggagaling ang puhunan sa utang, no. So para 50-50 para makabuo ng 1 million, mabuo po yung project po nila. Pero gagawin lang daw po nila yun kung nakikita nila na ang benta po nila sa project na yun ay around 2 million. So tutubo po sila ng 1 million or 50% margin po. So 2 million ng sales, no, 1 million ng puhunan. Tapos na nanggaling ang puhunan, 50-50 equity and debt. Ito yung pagkaka-explain niya po, no, dati. Alright, no. Pero, syempre, hindi po tubo yung 1 million na yan. Kasi yung utang na yan, may interest po yan. Sabihin na po natin, naglalaro sa 7% ang interest po niyan per year, no? And sabihin na natin, it will be paid out in 8 years, no? So 7% times 8 years, so 56%. Sabihin na natin, marami mga kung ano-ano pang intricacies yan, no? Sa mga accounting, whatever. Sabihin na natin 80% na lang. Isarado na natin sa 100% para talagang sumaya po tayo. Sabihin na natin 100% ang interest, no? Mula sa utang po na yan. So tingnan ulit natin, no? So 500 ang equity, no, ipinasok na puhunan, utang 500, no, ang capital 1 million. So kikita tayo ng 1 million din po tubo natin, no, kasi ibebenta natin 2 million. Kaya lang magbabayad pa po tayo ng interest na 500,000. So ang totoong magiging tubo po natin sa project po na to, kasi nga galing sa utang, no, so is around mga 500,000, which is 25% nung total na project o yung total na revenue po natin, around 25%. Again, hindi ko po to sinasabing ganito po siya in actual, no. Pinaglalaruan lang po natin in a per project view, no, kung may sense ba itong ginagawa na to, no. At kung titingnan po natin, no, nung pinanood ko po yung video nila, ang receivable po, no, na makokollect nila, no, sa ngayon, no, in the next coming years is nasa 80 billion na po. At yung 80 billion po na to, contract po ito. Talagang may mga
bumili ng kanilang property. Kaya lang syempre dahan-dahan sila nagbabayad. So contract po ito, hindi po ito projections, but contract. Ito yung mga singilin nila sa kanilang kliyente, nasa 80 billion. So 80 billion yung project. So ibig sabihin, no, ang kikitain nila doon, kung iisipin natin na tama yung calculation natin kanina, 25% doon ay magiging malinis na tubo po na. Abay, 20 billion po yun sa 80 billion. No? So 20 billion. Tapos ang valuation po ni Cebu Landmaster ay nasa 9 billion. So yung singilin nila in the next 5-7 years, no, ay nasa 80 billion. No? Ang tutubuin nila doon ay 20 billion against a market cap of 9 billion. Isara mo na sa 10 billion para masaya po tayo. So parang ano, no? Parang ang gandang investment po nito. So magkamali man tayo sa ating mga assumptions kasi ito mga high level lang naman na ano to. Ito ano lang naman, no? Educational purpose lang naman po, no? Tinuturo ko lang po sa inyo paano yung maglaro ng ibang galawan, no? Ibang way of looking into things na medyo complex. So lagyan natin ng liwanag, no? So pwedeng mali pa rin tayo dyan sa 20 billion na yan, no? Kasi mas diluted itong 9 billion na to kasi may preferred shares, no? Pero I feel, no, kahit hindi nila maabot itong 20 billion na to, sabi mo ng 10 billion, 15 billion, no? Ang kikitain nila in the next 5-7 years, parang panalo pa rin. Parang panalo pa rin. Parang ang mura, no, against the 9 billion valuation, against sa kikitain nila in the next 5 to 7 years, no? Okay. So mga next concern po, gusto ko lang pong sagutin po sa inyo, no? Kasi marami nakikriticize kay Cebu Landmaster. Bakit sila utang ng utang the past 2 years? No? Utang sila ng utang. Ang taas ng interest. Pati yung nilabas nilang bond, ang taas ng interest. Nilabas nilang preferred shares, ang taas ng interest. Bakit ka utang ng utang na ang taas-taas ng interest, no? Okay, ang sabi kasi pagkakapaliwanag ni Grant Cheng, it all evens out. Lahat po ay nagiging nababalanse. Kasi mataas po yung interest, no, the past 2 years, mataas ang interest rate. Ibig pong sabihin, yung mga competitor, no, yung ibang mga developers na lang po in general sa buong Pilipinas, ay sila ngayon ay natutulog, ay nila gumawa ng project kasi ang taas-taas po ng interest, no? So, ibig sabihin, konti yung mga construction project na gumagana po ngayon. Okay, so since konti ang projects na gumagana po ngayon, anong ibig sabihin po nun? Mababa ang demand sa materyales. So, mura ang materyales. So, kung tutuusin mo, sinasabi ni Grant Cheng, nag-even out. Sige, tumaas ang cost namin sa utang, pero yung pagbili namin ng materials para gawin yung mga properties, mas mura, okay, no? So, kaysa matulog si Cebu Landmaster, no, at wala silang gawin, katulad ng iba, aryahin na natin, gumawa na tayo ng project, no? Okay, kahit na mahal ang interest, parehas din lang naman, no? Bawi-bawi lang din po yun. So, let's keep on building projects, no? Para samantalahin yung malakas na demand sa Vismin, no? Okay. And number 3, another maraming question kay Cebu Landmaster, bakit malaki ang utang? Okay, bakit malakas umutang si Cebu Landmaster? No? So imagine mo guys, no? Meron ka na invento na isang product na patok. Halimbawa, ice cream, no? Kaso lang iisa lang yung branch ng ice cream mo, no? Ayan. Ngayon, kung aantayin mo na organic, no, out of your own income, out of your own organic, sa ipon mo, sa negosyo, at magtatayo ka ng bagong store, baka matagalan. Tapos nakikita ng competitor mo, no, marami naiinggit sa'yo, baka unahan ka, baka tikman yung ice cream mo, bumili ng ice cream mo, tikman nila, reverse engineer nila, sa tagal ng pag-iipon mo bago ka makaipon ng pangbukas mo ng new stores, inunahan ka na ng competitor mo. At yan po ang nangyayari sa Cebu Landmaster kasi sinasamantala nila mataas ang demand sa Vismin ng properties pero kokonti ang supply. So, inaarya nila makarami bago to pasukin at talagang putaktihin ng mga iba pang developer ay talagang inaarya na po nila. Inaagad na po nila kaysa mahabol pa po sila. Habang may advantage pa po sila, inaarya na po nila. Kaya, kinakailangan po nilang umutang at yun po ang sagot po doon, no? And ang sabi po nila, no, nila Grant Cheng, na pinanood ko po yung videos po nila, nakakatulog daw po sila ng mahimbing sa gabi kahit na malaki ang utang po nila kasi ito pong 80 billion po na revenue na singilin nila
in the next 5 years or so, hindi daw po ito kasi projection. Ito po ay signed contract. Talagang may bumili po talaga at pumirma ng kontrata sa kanila na maghuhulog sila ng pera at unti-unti nilang babayaran yung mga properties po na ito. Maliwanag po ba? So parang ganun. So sinasabi nila mababa naman po ang risk. Kaya nakakatulog sila ng mahimbi kasi hindi naman siya based on projection at lagi daw po silang sell out. Okay, yun lang pong paliwanag po nila, no, sa video po nila, panoorin nyo rin po, no. Pero syempre may risk din po yan, no, kasi what if for some reason, no, marami dun sa mga pumirma ng kontrata na wala ng capacity magbayad. Ewan ko, mali mo, mga OFW na biglang nag-uwian, mali natin, hindi na uso OFW. Pwede rin mangyari, no? At wala na sila ibabayad sa kinuha nilang bayad. Pwede mangyari. So, may risk pa rin, sige pa paano. Pero syempre, probability-wise, mababa, no? Kasi kumuha yan alam nila, kaya nilang bayaran, no? And, syempre also another thing, no? We need to understand sino yung mga clients nila, anong background ng mga clients nila, saan nanggagaling yung income nila. Kailangan din po itong pag-aralan natin when we assess yung risk sa pag-invest kay Cebu Landmaster, no? At sinasabi din po ni Cebu Landmaster, may healthy pipeline po sila. Ang laki nung land bank nila at diretso pa rin silang mag-expand sa iba't ibang lugar sa Vismin po. At meron na rin po sila dito sa Manila. May opisina rin sila dito at gusto na rin nilang pasukin ang Metro Manila. And habang malakas pa, no, ang demand sa real property sa Vismin, no, yung kinikita yata nila, no, unti-unti na rin yata sila nagbubukas po, no, ng mga bagay na recurring income. Kasi ito po talaga ang number one na kapintasan po sa property developer. Kahit ako rin po, hindi po talaga ako nag-i-invest sa anything na property developer kasi alam po hindi recurring ang income o hindi pa ulit-ulit. Pag may project, may kita. Pag walang project, walang kita. Kaya unti-unti na rin silang nagbi-build ng portfolio po nila ng mga properties, no, na may rental income. Ayun po, no, para in the event, no, na medyo humina na yung demand, no, sa ng mga bahay, condo sa Vismin, ay ito ang magiging fallback nila, no. May retail sila, may office, may residential na pauupahan. At may mga completed na po silang pinauupahan po nila ng mga lugar-lugar. May hotel na rin sila, recreational development, no? Ayan. So ako personally, ang plano ko po kay Cebu Landmaster, dahil nga may position na po ako dito, I will keep it for 5 years and I will observe kung healthy pa rin ang pipeline nila after 5 years, no? Kasi of course property developer sa ngayon malakas, pero of course after 5 years hindi natin masasabi kung malakas pa rin ba talaga. And my feeling, no, my feeling lang po, gut feeling ko lang sa Cebu Landmaster, nag-aantay lang ito na isang catalyst, no, na isang magi-spark para umangat po ang price nito, and hopefully mangyari po kasi medyo marami ako nabili nito. Alright, so pero of course, I might also liquidate po ito, no, when that day comes na umangat na po ang price niya. Or kailangan ko rin i-reassess later on kung okay ba din pang pipe. Malay mo kasi after 5 years, malakas pa rin ang pipeline nila, or after 5 years, parang talagang napaka-significant na ng recurring income nila. Ang dami na nilang office space, no? Baka mag-create na rin ito after a while, no? So, titingnan ko rin po after 5 years. So, pero this is a very, very long-term play kasi sa feeling ko po kasi hindi pa rin to mapapansin within 1 year or so kasi syempre marami natatakot pa rin, no, sa level ng utang nila, sa dami ng preferred shares, no. Pero nandun pa rin sa presentation po nila na talagang by 2030 ire-reduce na po nila, no, ang kanilang debt po, no, para mas maging healthy at maita-transform po nila yung kanilang company. Panoorin niyo po sa videos po nila. So yun din po ang inaabangan ko po dito. Ayun. So medyo kakaibang lang po ito. Kakaibang viewpoint, di po yung katulad ng tradition. Titingnan natin yung ratio na to, titingnan natin yung ratio na yun, no? So tingnan lang po natin yung mga story, high level story po. No? For now, happy naman ako, no, na nandyan lang siya nananahimik sa portfolio ko kasi nagbibigay naman siya ng around 6 to 7% dividend. So I'm getting paid to wait. Alright, so yun, I'm happy to wait and see. Again, hindi ko po pinopromote si CLI. Be careful po, ingat po kayo kasi malaki ang utang ni CLI, may preferred shares pa. At yun lang ang taltalan natin ngayon. Sana natuwa po kayo. God bless po sa inyo, no? To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.